Simulan na natin. Pupunta sila sa taas ng talon, kung saan sa ibaba nito, nandun ang baryong nasalanta ng sakit. Mas maganda kasi sa lugar na yon para sa isang antingerong kakausbong pa lamang. Pagpatak ng alas 8 ng gabi, kasalukuyan na nga silang naglalakad papunta sa taas ng talon. Habang naglalakad sila, panay naman ang pagsipat ni Manong Dumi doon sa kalangitan dahil bilog ang buwan. Pagtungtong nila sa taas ng talon, natanaw na nga nilang dalawa ang baryong nasalanta ng sakit na dumapo doon. Habang nasa taas sila, nagwika naman siya dito ng, "Manong, ang ganda naman pala dito. Kitang-kita ang magagandang tanawin," sa wika ni Noli sa ermitanyo. Habang umupo ito sa taas ng bato, nagwika naman ito ng, "Hindi lang yan ang pinupunta natin dito, Eho. Naririto tayo upang sanayin natin ang mga pandama mo para mas mapalawak pa natin ang kakayahan nito. Halika, sumunod ka sa aking nilalakaran. May gagawin tayo." Wika sa kanya ni Manong Duming. Habang sinusundan niya ang matandang naglalakad, nagtaka naman siya kung bakit patungo ang nilalakaran nito na rumaragasa patalon sa pampang. "Manong, anong gagawin natin dito? Pampang na ito eh." Tanong niya sa matanda. Patuloy lang ito sa paglalakad at maya-maya pa, nagwika na ito ng, "May dapat ka pang sanayin sa bago mong taglay, Iho. Ay ang palawakin mo pa ng husto ang inyong pandama sa paligid at kailangan mong magawang huminga sa loob ng rumaragasang tubig." Nang marinig niya ang sinabi ng ermitanyo, nagulat naman siya dahil napaka-imposible naman ang makahinga sa tubig na rumaragasa. Buti kung isda siya, magawa pa niyang huminga sa loob nito. "Manong, mukhang napakahirap naman yata ang pagsubok na ito. Pwede bang iba na lang?" Reklamo niya sa matanda. Nang marinig ni Manong Duming ang kanyang sinabi, kagad naghubad ito ng kasuotang pangitaas at doon nagulat itong sinuli. Dahil kadalasan sa mga matatanda, kulubot na ang katawan nito. Subalit ang nakita niya sa katawan ng matanda, matipunong pangangatawan niyon. "Kailangan sa isang antingero ang makagawang huminga sa ilalim ng tubig ng 10 segundo, Nole." Wika sa kanya ni Manong Duming. Ayon sa ermitanyo, kailangan niyang pagsanayan yon dahil hindi lang mga nilalang sa lupa ang maaring makalaban niya. Dahil mayroon ding mga antingirong napapanig sa kaliwa na may mga gabay na nakatira sa tubig. Dahil kahit isa ka pang malakas na antingero, kung hindi mo naman magagawang huminga sa tubig, wala ka pa rin kalaban-laban dito. Pinanood niya ang ginawa ng ermitanyo. Maya-maya pa, nagbanggit ito ng mga usal sa hangin at lumapit sa may tubig na tumalon galing sa taas ng pampang at nakabuka ang dalawang kamay nito. Doon niya nakita ang abilidad ng ermitanyo. Nang tumagal ito sa tubig na halos 15 minutos, isabi nito 10 minuto lang. Doon sa agos ng tubig na galing sa taas ng talon. Kaya't napalapit siya dito at kinakalabit ang matandang nakatayo dahil sa kanyang pag-alala rito. Dahil sa kanyang ginawa, napaahon ito at tumitig sa kanya. "Oh, ano Eho? Di ba sabi ko sa iyo magagawa mong huminga sa agos ng tubig? Ito ang una mong pagsubok kaya't simulan mo na." Wika nito sa kanya. Dahil sa mga sinasabi nito sa kanya, wala na siyang nagawa at sundin na lang ang mga sinabi nito. Pag-apak pa lang niya sa mga batong tinatamaan ng tubig galing sa itaas, ramdam na niya ang lakas ng puwersa ng tubig na galing sa itaas nito. Nang pagpasok niya sa tubig na rumaragasa, napatras naman siya dahil pakiramdam niya parang tutuklapin ang balat sa kanyang muka, maging ang dahil sa lakas ng puwersang tubig
na galing sa taas ng talon. Kung hindi pa siya pumikit ng napakahigpit, malamang luluwa iyong mata niya. Bukod pa doon, hindi mo rin magawang huminga dahil tubig nga yun eh. Kaya't napapaisip siya kung paanong tumagal doon ang ermitanyo. Paglingon niya sa matanda, nakaupo lang ito sa bato habang nananabako. Ano? Hindi ko kaya eh. Wika niya sa matanda. Subalit tiningnan lang siya nito habang walang imik. Habang sinusubukan niyang pumasok sa tubig na rumaragasa, may mga usal siyang nakikita na paulit-ulit na pumasok sa kanyang isipan. Kaya't nung naalala niya ang ginawa ng ermitanyo bago pumasok doon niya napagtanto na maaring gumamit ng mga usal ang matanda upang magawa nitong sumalo sa tubig na galing sa taas. Maya-maya pa, naintindihan na niya ang mga usal na kusang tumatak sa kanyang isipan. At dali-dali niya itong binanggit. Maniwala man kayo o sa hindi, nang binanggit niya ang mga katagang yon, biglang nawala ang kanyang pandin. Nang mapagtanto niya na maaaring napagana na niya ang mga usal, kaagad siyang pumasok sa isang tubig na rumaragasa galing sa taas nito. Doon siya nagulat nang wala siyang nararamdaman sa kanyang katawan at nagagawa niyang huminga doon. Ang pakiramdam din niya sa paligid nun, parang sakop na ng kanyang tinga ang buong kagubatan. Dahil sa lawak ng nasagap nitong ingay, maya-maya pa, bigla siyang napaahon sa tubig nang makarinig siya ng isang nilalang na para bang sumusuka ito. Nang makita siya ni Manong Duming na umahon, napangisi lang naman ito at nagwiwika ng, "Sa wakas, natutunan mo rin ang pinakamahirap na pagsubok mo. Ngayon, humawak ka sa lupa at pakiramdaman mo ang buong paligid. Ito ang pangalawa mong pagsubok, Nole, na huwag matakot sa mga nilalang mong makikita." Wika sa kanya ni Manong Duming. Nang inilapat niya sa lupa ang dalawa niyang mga palat, naririnig na naman niya ang kanyang naririnig kaninang animoy sumusukang lasing. Nang maramdaman na niya ang tunog na yun na nanggaling sa babang parte ng talon, kaya't napadungaw siya doon at doon nga niya nakita ang tatlong nilalang na sumusuka sa isang ilog na nakakonekta sa ilog na kanilang barangay, kung saan nangyayari ang pagkamatay ng mga hayop doon. "Mano, nakikita ko na ang mga namimiriwisyo sa ating baryo. Nasa baba silang parte dito sa ating kinaroroonan." Wika niya sa matanda. Nang marinig ito ni Manong Duming, kaagad yung tumayo. Habang hit-hit nito ang bitbit nitong tabako. "Ngayong napagana mo na ang iyong pandama, ilapat mo lang ang inyong mga kamay sa lupa kung may nais kang hanapin sa paligid. Ganyan lang ang dapat mong gawin. Matingnan nga ang sinasabi mong mga nilalang." Wika ng ermitanyo sa kanya. Pagtingin ni Manong Duming sa bandang ibaba, doon nga nakita nito ang sinabing mga nilalang ni Nole. "Sinasabi ko na nga ba, kagagawa ng mga sungaw ang sakit na dumapo sa baryong ito." Matapos nun, dahan-dahan naman silang lumapit sa tatlong sungaw na patuloy na nagpapakawala ng mga insekto sa ilog. Ang isa pa dito, sumusuka yun ng likidong kulay berde sa ilog ng baryo. Nang makalapit na sila dito, nagwika naman si Manong Duming ng, "Sinasabi ko na nga ba, kagagawan nyo ang mga pangyayari sa baryong ito. Ang lakas naman ng loob nyo para dumayo sa lugar na ito." Wika ni Manong Duming sa tatlong lalaking nakatalikod. Nang marinig nito ang kanyang mga sinasabi, bigla naman yung natagilan at humarap sa kanilang dalawa. Nagulat noon itong si Nole dahil sa mga mata nitong animoy mga bagang naglilisik. "Sa wakas,
Lumabas ka rin sa lungga mo, tanda. Kung maaga lang sana kayong nakakaramdam sa amin, hindi na sana madamay pa ang mga kababaryo nyo. Alam nyong kayo ang pakay namin, kaya't kasalanan nyong dalawa ang pagkasandamatay ng mga hayop rito. Narito kami para ipagiganti ang aming kadugo na si Tasyo, na hanggang ngayon pinahirapan mo, Juan, dahil ipapalasap ko sa katawan mo ang galit naming nararamdaman. Nang marinig ito ni Manong Duming, kaagad nitong itinaas ang kanyang bakod at poder sa katawan. Dahil maaring may mga usal na ang mga ito sa paligid na kanina pa nitong pinapakawalan. Kasalanan din naman ni Tasyo ang pagkalumpo niya. Nararapat lang yun sa kanya na siya ay malumpo dahil isa siyang tampalasang nilalang sa kanilang At nakikialam ka naman, tanda, sabat pa ng mga sungaw. Nang marinig ni Nuli ang mga pambabastos nito sa kanyang maestro, hindi na siya nakapagpigil pa at nagsalita ng, Hoy, huwag mong pagsalitaan ng gano'n ang maestro ko. Baka nakakalimutan mo. Nasa teritoryo ka namin. wika ni Nuli dito. Nang marinig ng tatlong nilalang ang kanyang sinabi, tumitig naman ang isa dito sa kanya, habang dahan-dahan na lumapit sa kanyang tinatayuan. Habang ang dalawa pa nitong kasama, naghahanda yon para sugurin si Manong Duming. Habang ang kaharap noon ni Nuli, habang naglalakad ito, nagwika ito ng, Hindi ka pa ba nadadala? Ni hindi ka nga makapalag sa sabungan nung dinurog ko sa iyong harapan ang bertod mo. Baka gusto mo yung ulo mo ang durugin ko? Ha? Paninindak ng isang sungaw sa kanya. Habang siya naman, patras siya ng patras. Dahil nasipat niya ang tanikalan nitong hawak na may mga tinik na kayang pumutol ng buto. Meron din yung likidong tumulo na alam niyang mapaminsala ito dahil isang asido ang pamatay nitong lason nang bigla siyang sakalin ng kaharap niya. At itinaas siya nito sa ere at ihinagis sa may gilid ng ilog. Subalit ganoon na lang ang kanyang pagkagulat dahil hindi man lang siya nakakaramdam ng sakit sa katawan sa kabila ng puro batuhan ang tumama sa kanya. Nang maitapon siya ng kanyang kaharap, nagwika naman ito sa kanya ng, Kung ayaw mong madamay, tumakbo ka na. Iiwan mo na itong maestro mong walang kwenta. Wala ka namang natutunan dito eh. Wika nito sabay harap kay Manong Duming. Kaya't ang nangyari, maaring pagtulungan ng mga sungaw ang ermitanyo. Kaya't maigi siyang nag-isip upang makatulong man lang sa ermitanyo. Pakiramdam niya kasi malulugi ang kanyang maestro sa labanan na yon dahil tatlo ang kaharap nito. Bakit mo naman yon ginawa sa disipulo ko? Ha? Baka mamaya magsisisi ka. Wika ni Manong Duming sa mga kaharap nito. Tingnan mo nga, wala ngang nagawa ang disipulo mo dahil wala ka namang itinuro dyan, di ba? Ngayon, isusunod na kita, tanda. Wika nito sa ermitanyo habang sumusugod at hawak-hawak nito ang tanikalang lumiliyap ng kulay berde. Ang dalawa pa nitong mga kasamang nanonood lang, nakangisi itong nakatitig sa duelo ng dalawa. Habang itong sinuli, nagmamasid lang siya sa paligid. Kitang-kita niya ang pagsugod ng kalaban kay Manong Duming. Nang makalapit na ang kalaban sa ermitanyo, laking gulat ng mga kasamahan nito nang makita nilang tumilapon ang sungaw na papalapit dito. At doon nakita nitong sinuli ang tunay na anyo ng ermitanyo. Bigla kasing nagbago ang pandamit nito ng isang sayang kulay itim habang lumiliyab ng kulay asol. Hawak-hawak na rin ito ang tungkod nitong bigla na lang lilitaw
sa anyong isang trabongko. Nakikita na niya noon ang trabongkong yon nang minsan silang mapalaban sa pangkat ni Tasyo. Pero ang anyo ng ermitanyo, doon pa niya nasisilayan. Nang makita ng dalawang kasamahan ng mga sungaw ang kasama nilang natilapon at bigla itong naalerto at maiging naghanta. Dahil doon nila napagtanto na isa palang ermitanyo ang laging kasama ni Nuli. Biglang kinabahan ang mga ito at maiging tinitingnan ang bawat galaw ng ermitanyo. Anong inakala nyo, mga demonyo? Mahina ang katapat nyo. Sige, lapit pa. Wika nito sa mga sungaw. Habang ang isang napatilapon kanina, dahan-dahan naman yung tumayo, habang duguan ang mga bibig nito at ilong. Nang makatayo na ito, narinig naman ni Nuli na nag-usal ito dahil hindi ordinaryong antingero ang nakakasagupa. Sa pagkakaalam kasi ng mga ito, isa lamang antingero ang matanda. Maya-maya pa, nakita na niya ang mga mata nito na biglang nagkulay purong puti. Ang dalawa din nitong mga kasama, ganun din ang mga anyo nito. At may mga kuko na sobrang hahaba. Sa bawat pag-atake ng mga ito sa ermitanyo, animoy bumabanggalang ang mga ito sa pader. Maya-maya pa, tumatawa ang isa dito habang nakaturo sa paligid nila. Kasabay ng pagturo nito sa paligid ay ang nararamdaman ni Nuli sa kanyang lalamunan na para bang humahapdi ito ng humahapdi, kaya't bigla siyang sumubsob sa tubig. Dahil animoy sumisikip ang kanyang lalamunan, bigla namang sumigaw ang ermitanyo at sinabi nito, itaas niya ang kanyang bakod at poder ng katawan dahil hindi lang sungaw ang kanilang makakaharap. Sumisigaw yun habang nakipaglaban, kaya't bigla niyang binanggit ang mga usal na lumitaw sa kanyang isipan na galing sa mutyang hawak niya. Pagbanggit niya sa mga katagang yon, biglang nawala ang kanyang nararamdaman na para bang nakalunok siya ng mga bubog. Habang abala sa pakipaglaban ang ermitanyo, dali-dali niyang inilapat ang dalawa niyang kamay sa lupa upang pakiramdaman ng maigi ang buong paligid. Nang ginawa niya yon, doon niya napagtanto na hindi lang pala tatlo ang kanilang kalaban, dahil marami palang mababarang at malalason ang nakakubli sa makapal na mga damo. Nang maramdaman ng mga ito na nagawa siyang makita ni Nuli sa pinagtataguan ng mga ito, doon niya nakita ang paglabasan nito doon sa damuhan. Habang patuloy na nagpapakawala ng mga espiritual na lason, doon niya napagtanto na kagagawa ng mga ito ang kanyang nararamdaman kanina. Animoy nilamok noon ang ermitanyo dahil sa daming mga nilalang ang nagtulong-tulong dito. Bukod sa mga sungaw na paulit-ulit sumubok butasin ang baluti ng ermitanyo, meron ding mga mambabarang at manlalason sa paligid na patuloy nitong sinasalag ang mga ginawa nitong atake. Maya-maya pa, bigla na lang nakita nitong sinuli ang isang sungaw na sunog na ang katawan nito habang humahandusay sa lupa. Dahil sa gusto niyang makatulong sa ermitanyong patuloy na pinili niyang banggitin ang mga inkantasyong kusang pumasok sa kanyang isipan. Kahit hindi niya alam kung para saan ang mga usal na yon, ginawa pa rin niya. Habang binabanggit niya ang mga inkantasyon na yon, bigla namang natigilan ang lahat ng mga nilalang nakipaglaban sa ermitanyo nang masipat nila itong sinuli na hawak-hawak na nito ang kampila ni Arkanghel. Nagliliyab ang kampila na yon habang nakita nila sa katawan ni Nuli ang baluting apoy nito. Nang makita ni Manong Duming ang ginawa ni Nuli, napangisi naman ito nang makita niya itong walang takot na nakikisaw-saw sa laban. Pagtama ng kampila na yon sa isang sungaw, bigla na lang yung nalusaw na para bang nadapuan yun ng apoy na galing sa bulkan. Nang makita yun ng isang sungaw na sumasakal sa kanya kanina, bahagya naman yung umatras dahil kapag tinamaan sila ng kampila nitong nagliliyab,
alam nila kung anong sasapitin nila. Bakit ang tapang-tapang mo kanina? Itinapon mo pa ako sa tabing ilog. Pero bakit ngayon? Takot na takot ka. Wika niya rito. Nang siyang napapansin naman ni Manong Duming na nag-iba na ang busis ni Nuli. Dahil sa narinig ng nilalang, nagwika na, Teka! Di ko akalaing magagawa mo palang tawagin ang kampilang pagmamayari ng isang mataas na uring anghel. Bitawan mo yan. Bitawan ko rin itong tanikala ko. Lumaban ka ng patas. Wika ng isang sungaw sa kanya at itinapon nito ang sandata nito. Dahil sa mga sinabi nito, piniling itarak ni Nuli ang kampilan sa lupa nang siyang dahilan sa pagkalanta ng mga damo doon. Huwag kang pagkakampante, Nuli. Sigaw sa kanya ni Manong Duming. Ang akala ni Nuli noon, talagang makipaglaban ang mga sungaw sa pamamagitan ng kamao. Subalit laking gulat nitong si Nuli nang magkaharap na sila ng sungaw. Nang bigla nitong tinawag ang kanyang sandata na tanikalang may mga tinik at walang ano-ano, inihataw nito ang kanyang hawak doon sa kanyang liig. Akala ni Nuli noon katapusan na niya, subalit laking gulat niya. Nang magapos na nito ang kanyang liig, ay nalusaw ito sa kanyang balat. Nanlaki ang mga mata nito dahil biglang naagnas ang sandata niya. Kaya't dahil sa panlinlang nito sa kanya, kinuha niya ang kanyang kampilan. Subalit bago pa niya ito makuha, kumaripas na ito ng takbo habang takot na takot. Kaya't napatawa na lang itong si Nuli habang nagwiwika ng, Sige, hayaan lang kitang makakatakas at sabihin mo sa mga kadugo mo na mayroon ng pinanganak para kayo'y tugisin. Matapos nun, kagad siyang lumingon sa ermitanyong nakipaglaro sa mga nilalang. Paunti-unti na nitong pinatay ang mga kalaban dahil ginamitan na yun ng ermitanyo ng mga nakakasunog na espiritual na kumbate. Nang makita ng mga mambabarang ang kanilang mga alagang pinalipad na sinunog lang ng ermitanyo, bahagya naman yung umatras upang tumakas. Subalit bago pa ito makasibat, nanigas na lang ang mga katawan nito dahil sa mga pamakong usal na pinalipad ng ermitanyo. Saan kayo pupunta? Hindi nyo ba alam na malaki ang kasalanan nyo sa mga magsasaka dito? Dahil sa walang awa nyo sa ibang taong hindi sangkot sa kaguluhang ito. Tanggapin nyo ang ipapataw kong parusa sa inyo, demonyo. Wika ng ermitanyo sa mga barang na naninigas. Kaagad yung gumawa ng ritual nang siyang napapansin naman nitong si Nuli na may tinatawag ito. Nang tapos na ito sa pagtawag, bigla naman siyang napatayo at tinawag ang kampilan nang maramdaman niya ang pagyanig sa lupa na para bang may higanting naglalakad. Ano? Ano yung naglalakad? Gulat niyang wika dito. Shh! Kalma ka lang, iyo. Yung alaga ko naririto na upang kunin ang mga demonyong ito. Wika sa kanya ng matanda. Maya-maya pa, nagulantang naman itong si Nuli nang makita niya ang mga galamay ng isang dambuhalang gagamba na bigla na lang dinampot ang mga katawan ng mga nilalang na kanilang pinaslang. Maya-maya pa, nararamdaman na naman nila ang pagyanig ng lupa habang papalayo ito ng papalayo papunta sa bundok. Matapos nun, inaya na siya ni Manong Duming na umuwi na dahil madaling araw na. Habang sila'y naglalakad pabalik ng baryo, panay naman ang pag-usap nilang dalawa dahil sa hindi kasi lubusang akalain ni Nuli na magawa niyang tawagin ang sandata na yon ni Arkanghel. Ang tanging nasabi na lang ni Manong Duming, masasanay na siya sa kanyang sarili dahil isa na siyang dalubhasang antingero. Pagkarating nila sa kubo, kaagad naman silang nakatulog dahil sa pagod ng kanilang katawan.
Kinabukasan pagising nitong sinuli, ay wala na si Manong Duming sa kanyang tabi. Pakiramdam niya noon sa kanyang katawan, animoy pinagtrabaho siya ng buong araw dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Dahan-dahan na naman siyang gumapang papalabas doon sa kubo at doon niya nakita itong si Manong Duming. Nakausap nito ang kanyang ama. Nang makita siya ng matanda na nakaupo siya sa buka ng kubo, kaagad naman siyang nilapitan nito at nagwika ng, "Oh, Iho, masakit ba ang katawan mo?" bungad nito sa kanya habang patawa-tawa. "O Manong, parang binugbog ang lahat ng parte ng katawan ko eh." Sagot niya dito habang namimilipit sa sakit. Normal lang yan sa isang katawang lupa na makaramdam ng ganon, Ole. Dahil hindi basta-basta ang mga binanggit mong mga inkantasyon kagabi. Mag-ingat ka sa pagtawag ng sandatang iyon, Iho. Dahil maaring maepektuhan ito ang kaluluwa mo. Dahil sa una palang nalaban mo, yun ang una mong tinatawag. Subukan mong lumapag sa lupa na kayapak. Wika nito sa kanya, kaya't dali-dali niyang inilapat ang kanyang mga paa sa lupa at doon siya namangha dahil animoy lahat ng sakit ng kanyang katawan. Parang hinihigop yun ng lupa. Isinalaysay niya sa matanda ang patungkol sa kanyang nararamdaman nang bigla na lang itong naglalaho. Habang papunta siya sa batis upang maliligo doon, panay naman ang kanyang pag-alala sa mga nangyari noong nagdaang gabi. Pagsipat niya sa lugar kung saan naganap ang digmaan, laking gulat niya nang makakita siya ng ilang taga-baryo niya doon na lumapit sa lugar kung saan naganap ang patayan. Nagpaiwan kasi ang mga bakas na kanilang pinag-awayan ng gabi. Sa pagkakatanda ni Noli sa lugar na yon, parang pinag-awayan yun ng mga hayop. Nakalbo kasi ang parte na yon at nalanta din ang mga damo doon na para bang may mga buhawing apoy ang dumapo sa lugar. Kaya't alam niya ang mangyayari sa umagang yon dahil makikita yun ng kanilang taga-baryo. Matapos niyang maligo, habang pinagbasdan niya ang kanyang mga tandang sa kanyang farm, meron ng usap-usapan sa kanilang baryo patungkol sa bakas na kanilang nakikita ng umagang yon doon sa bundok. Ang sabi-sabi ng ibang mga kababaryo nila, baka ang bakas na yon kagagawan yun ng mga nilalang na pumatay sa kanilang hayop. Habang nagkakagulo sa kanilang baryo, silang dalawa naman ni Manong Duming na nartiling walang imik dahil ayon kay Manong Duming, nawala sa kanyang isipan ang taniman ng sabulag ang lugar na yon upang walang bakas na makikita doon. Subalit magkaganon pa man, pinili nilang dalawang manahimik na lang dahil mas lalo yung magkakagulo kapag sasabihin nila sa mga tao ang tunay na nangyari. Pagkatapos niyang matingnan ang mga manok niya sa farm, kaagad din naman siyang umalis dahil maayos naman yung inisikaso nila Nardo at Meloy ang kanyang mga manok. Nagpasya siyang libutin ang buong baryo upang magmamasid sa paligid upang malaman din niya kung ilang pamilya ang nawala ng kalabaw. Hindi na rin niya isinama si Manong Duming dahil masayang-masaya yung kausap ng kanyang ama habang tumatagay ng tuba, habang kasama pa ang ilang kaibigan ng kanyang ama doon. Upang hindi siya mahalatang may pinakiramdaman sa buong baryo, nagpasya siyang dalhin ang isa niyang tandang para kunyaring dumayo lang siya ng sabong sa lugar. Dahil nga kilala siyang sabungero sa kanilang lugar, tila ba normal lang yun sa mga taong nakakita sa kanya na pagala-gala siyang may dalang manok. Habang padandaan siya sa kanilang baryo, doon niya napagtanto na halos 10 kalabaw din ang nalagas sa kanilang baryo, hindi pa dito kasama ang mga baka at kambing. Nang makaabot na siya sa dulong bahagi ng kanilang baryo, doon niya nakita ang kanyang tiyuhin na nakatira sa lugar na yon, na kapatid ng kanyang ama. Napalapit naman siya sa tiyuhin niyang yon habang nakita niya itong nagtatanim ng mga kamuting kahoy. Kasama nito ang anak nitong halos nag-edad pa lang ng 8 taon. Nang makalapit na siya ng bahagya dito, pumito naman siya nang siyang kaagad naririnig ng kanyang tiyuhin.
Nang makita siya nitong may hawak na manok, napangisi lang naman ito habang nagsalita ng, "Uy, pamangkin, napadpad ka yata dito ah. Saan ba ang sabong ngayon?" Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ito, sinagot naman niya ito ng, Hindi po tiyo. Bali napadpad lang ako rito dahil isa rin daw ang kalabaw niyong nadawit sa sakit." Sagot niya rito. Nang marinig ng kanyang tiyuhin ang kanyang sinabi, napansin naman niya yon na animoy naluha ito at tumatahimik ng bahagya. Doon niya napagtanto na hindi pa katanggap-tanggap ng kanyang tiyuhin ang nangyari sa hayupan nitong nag-iisa lang. Kung hindi niyo na itatanong, ang tiyuhin niyang yon ang kasundo niya sa lahat ng kapatid ng kanyang ama. Mahirap din ito kagaya nila Noli noon at ang pamumuhay lang nito sa pamamagitan lang ng pagtatanim ng mga kamuting kahoy. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap, inaya siya ng kanyang tiyuhin na magkape sa kubo nito kung saan nakatira ang asawa nito at mga anak. Dahil nga malapit lang naman ang bahay nito sa kanilang umahan, kaya't sumama na rin siya dito. Pagkarating niya sa bahay ng kanyang tiyuhin, tila ba naalala niya ang buhay din nila noon nung hindi pa siya nakaabot sa ganong katayuan. Mainit ang pagtanggap ng mga ito sa kanya kahit mahirap lang ito. Sa totoo pa nga niyan, pinakape pa siya ng pamilya ng kanyang tiyuhin na may pares na kamuting baging. Habang nag-uusap sila ng kanyang tiyuhin sa bakuran nito, nagwika naman ito ng, "Naalala ko pa nung una sa'yo, iho. Nung malit ka pa, umiyak ka pa dahil ayaw mong ipakatay ang manok mo na dapat i-birthday sa'yo. Pero ngayon, di namin alam na dahil sa manok naging ganun ang buhay nyo." Wika sa kanya ng kanyang tiyuhin. Patawa-tawa lang naman itong sinuli sa kanyang naririnig dahil totoo naman talaga eh. Ang sagot naman niya rito, nangyari ang mga bagay na yon dahil sa kanyang pagtsatsaga at sinasamahan na rin ng kunting sipag. Nang marinig yun ng kanyang tiyuhin, tuwang-tuwa naman yun sa kanya dahil hindi nito akalain dahil sa kanyang bisyo, yun din pala ang mag-angat sa kanyang buhay noon. Subalit sinabi niya sa kanyang tiyuhin, kung puro sabong ka lang walang mangyayari sa'yo. Inilahad din niya sa kanyang tiyuhin ang patungkol sa mga breeder na tumulong sa kanya noon. Dahil sa kanyang mga inilahad na kwento, tila ba nagka-interes din ang kanyang tiyuhin na yon na mag-alaga din na lang ng mga manok. Subalit sa tuwing sasabihin nito ang ganong mga kataga, nauudlot din dahil saan naman siya kukuha ng mga ganong manok eh. Ginto ang halaga niyan sa kanilang lugar. Nang marinig ni Noli ang sagot sa kanya ng kanyang tiyuhin, sinabihan niya itong bibigyan niya ito ng mga panimulang manok. Tuwang-tuwa naman ang tiyuhin niyang yon dahil hindi kagaya itong sinuli sa ibang kamag-anak nila na puro pahambog lang. Hanggang sa magpaalam na siya sa kanyang tiyuhin na uwi na siya dahil magtatanghali na. Ipapadala pa sana nito ang isang sakong kamote para sa kanila, subalit tinanggihan niya ito dahil kailangan din yun sa pamilya ng kanyang tiyuhin. Pagkarating niya sa kanilang farm, nakita niya doon itong si Goyo kasama ni Manong Duming. "Oh, nandyan na ang hinahanap mo, Goyo." Wika naman ni Manong Duming. "Oy par, saan ka galing? Ang daya mo naman. Nagsasabong ka tapos di mo ako sinasama." Bungad sa kanya ni Goyo. Nang marinig niya ang sinabi nito, napatawa naman siyang nagsasabi na hindi siya pumuntang sa bungad, kundi naglilibot lang sa kanilang baryo. Akala ko nagsasabong ka. Oo nga pala par, sa susunod pala na linggo babalik tayo sa lugar ng Takuling, yung pinuntahan natin nung nakarang linggo. Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman siyang kinabahan dahil ang lugar na yon, doon din siya dinurog ng mga sungaw na kanyang nakakasagupa doon. Sige par, sasama ako. Ilan ba ang dala mong ilalabang manok doon? Sagot niya rito. Nang marinig ni Goyo ang kanyang sinagot, nagwika naman ito ng, "Dalawa pa rin par. Maigi na ngayong hinahanda ni Leroy ang pabato namin eh. Sa linggo na." Sagot nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, sumagot lang naman siya ng oo
nasasama siya at dalhin niya si Manong Duming. Pagkatapos nun, kaagad nang umalis itong si Goyo dahil meron pa itong gagawin. Habang papalapit ng papalapit ang araw ng linggo, maigi nang ipinahanda ni Noli ang 3 niyang tandang nasasabak sa lugar ng sabungan. Dahil nga mga batikang mga handler ng mga manok si Leonardo at Miloy, hindi naman siya nag-alala dito. Dahil mas okay din na malakas ang pangangatawa ng mga manok bago isasabak sa labanan. Dahil mabigat na enerhiya ang ikakarga niya ditong usal upang tanganin ng kanyang manok sa laban. Dahil nga kapag mahina ang katawan ng manok na usala ng pangdigmang aral, maaring daigin ang katawan nito at ito pa ang magsanhi ng pagkatalo. Sa bawat gabing lumilipas, mas maigi ding nagsasanay sa pagbangkit itong si Noli sa mga buhay na salita dahil alam niya ang lugar na kanilang tatahakin dahil nandun ang mga antingerong samot-saring may mga gabay din. Pagsapit ng umaga ng linggo, hindi pa man nag-alas 8 ng umaga, nasa farm na nitong si Noli ang 2 niyang kaibigan. Paglabas niya sa kubong hinihiga nila ni Manong Duming, nakita nila itong si Goyo kasama ang pinsan tong si Leroy. Bilib din itong si Noli sa kanyang kaibigan niya yon dahil kahit ilang bisis matalo sa sugal, sasabak pa rin ang sasabak sa sabungan. Makalipas pa ang 1 oras, naglalakbay na nga sila sakay ng mga kabayo. Nauna sila Goyo sa pagpapatakbo ng kabayo habang sila Noli naman at Manong Duming nakasunod lang sa kanilang 2. Nang madapo na sila sa sabungan, kaagad na silang bumaba ng mga kabayo at itinali ang mga ito sa mga kahoy na may mga damo din. Kagaya ng nakaraan, napakadami ng mga tao sa sabungan na yon. Habang silang 4 naman, naghanap na muna ng mga pwestuhan dahil kararating lang nila. Habang nasa loob sila ng sabungan, nararamdaman na naman nitong si Noli ang mga presensyang nanggaling sa ibang mga antingerong mga sabungero din. Meron din siyang nararamdaman sa paligid na mga enerhiyang nananggaling sa mga mutyang nagagamit din sa sugal. Magamat nararamdaman niya ang mga enerhiya na yon, subalit ang kanyang tangan, hindi ito mararamdaman ng kalaban. Dahil inusalan niya ito ng sabulag upang hindi maramdaman ng kalaban. Habang nakamasid sa paligid itong si Noli, bigla naman siyang tinapik ni Manong Duming papuntang Rueda. Dahil may nasipat ito ng mga sabungerong hindi ordinaryo. Ang nakita nilang sabungero sa loob ay isang uri na sungaw na nagpapanggap na isang magsasaka. Pero hindi yun yung nakalaban nila nung gabi. Balik kalahi lang din nila yon. Subalit kahit itinago na nito ang buong pagkatao nito, tagos pa rin dito ang paningin nitong si Noli dahil sa bago nitong taglay na mutya. Habang pinanood nila ang 2 naglalaban, doon na kumpirma ni Manong Duming ang mutyang hawak ng lalaking kalaban ng sungaw ay ang mutyang nanggagaling sa mutya ng bigas. Magamat napakamabisang pampaswerte ang mutya ng bigas sa negosyo, maaari din itong magagamit sa sugal nang siyang magbibigay sa iyo ng hindi masukat na swerte. Subalit wala itong baluting nagproprotekta dito. Ang meron lang, ang gabay nitong kayang magpalihis ng sandata sa kalaban upang hindi matamaan ang manok mo. Puwera lang kung isang antingero ang nakahawak sa mutyang yon at balutan yun ng mga usal. Dahil nga hindi alam nito na sungaw ang kanyang nakalaban, wala itong kaalam-alam na dinurog na nito ng paunti-unti ang kanyang mutya. Pagsalpukan ng 2 manok, kampante naman ang kalaban ng sungaw sa pag-akalang ordinaryong sabungero ang kanyang nakakaharap. Subalit nagulat na lang ito sa pangatlong salpukan dahil bigla na lang napaluhod ang kanyang manok sa lupa. Hindi makapaniwala ang lalaking yun na mapatumba ang pambato niya sa kalaban dahil may mutya siya. Ang sungaw noon, patawa-tawa lang yun, nakatayo habang nakatingin sa lalaking kalaban. Nang lumabas na ang sungaw sa Rueda, laking gulat nitong si Noli. Nang meron pala itong mga kasamahang nasa labas na nag-aantay lang sa paglabas ng kasama nito.
Kitang-kita na naman niya ang mga pagmumukha nito na sobrang nakakapangilabot. Kahit nakasuot pa ito ng salakot, kaya't ang kanyang ginawa, lumapit siya kay Manong Duming at kinuha ang isa niyang tandang. Manong, nakita ko na ang mortal nating kalaban. Akin na yung isang manok. Wika niya kay Manong Duming. Kaagad siyang umikot sa sabungan para salubungin ang mga sungaw at magpapanggap siyang isang antingero lang din. Dahil nga wala itong pinipiling makakalaban, kaagad siyang hinarang ng mga ito at nagwiwika ng, "Hoy, lumapit ka nga rito, patingin ang manok mo." Wika nito sa kanya. Subalit hindi niya pinapahawakan ang kanyang manok dahil hindi lang yun mandudurog ng mutya, kundi manlalason din ng mga manok. Dahil nga nagpapanggap siyang isang ordinaryong may mutya, kaya't yano-yano lang siya nitong dudurugin. Subalit hindi nila alam na sugo pala ng diwata ang kanilang makakasagupa. Pinapili pa siya ng mga ito sa maliit nilang mga manok. Subalit ang itinuro niya, yung magagandang klase. Gusto niya kasing bulagain ang mga ito. Magamat gano'n na nga ang nangyari, pilit pa rin niyang ikinubli ang kanyang presensya. Dahil baka maamoy ng mga ito na pangkat siya ni Manong Duming. At mabisto pa sila. Kasalukuyan kasing tinutugis ng mga ito itong si Manong Duming. Nang magkasundo na sila ng kanyang makakaharap, kaagad na siyang lumayo doon upang lagyan ng tari ang kanyang manok. Subalit hindi kagaya nung una na kailangan pa niyang ilagay ang berto doon. Ngayon, usal na ang ilalapat niya dito dahil babalutan niya ito ng baluting hindi nakikita ng kalaban. Habang pinapahawakan niya kay Manong Duming ang manok niyang kinakabitan ng tari, pinaalalahan naman siya ng matanda na huwag magpahalata sa kalaban dahil maaari siyang kuyugin ng mga ito at magkakagulo pa. Pagpasok niya sa loob ng ruweda, doon na nga niya nakita ang 3 sungaw na nakaantay sa loob. Nang makita ni Guyo ang kanyang makakarap sa loob ng ruweda, napawika ito ng, "Hoy par, di ba yun yung nakakarap mo nung una? Baka gaya nun, di ka hobra dyan." Wika nito sa kanya. Ngumiti lang naman siya dito at sumagot ng, "Huwag kang mag-alala par, kaya natin to." Dahil doon, wala nang nagawa itong si Guyo. Makalipas pa ang ilang minuto, handa na ngang bibitawan ni Nuli ang kanyang manok. Kampante naman ang kanyang makakalaban dahil akala nito isa siyang ordinaryong sabungero lang. Pagbitaw sa 2 mga manok, kagad yung nagsalpukan. Kitang-kita noon ni Nuli ang baluti sa kalaban na sobrang kakapal na para bang gawa ito sa bato. Sa unang salpukan lang, halos parehong nakailag yon. At sa pangalawa, doon na nakita nitong sinuli ang simbolo ng kampilang nagliliyab na kayang bumutas ng baluti sa kaliwa. Bahagya naman siyang tumitig kay Manong Duming habang pasimple yung nanonood. Pagbalik niya sa pagtingin sa manok na naglalaban, naghiyawa na ang mga tao doon dahil nakabulagta na ang manok sa kalaban. Habang yung kanya, palakad-lakad lang ito sa ruweda. Maging ang taga-karyo noon, napatitig kay Nuli dahil ang kanyang nakakalaban, binansagan yun sa lugar na hari ng sabungan. Dahil simula't simula pa raw noon, si Nuli lang ang nakitang nagtagumpay na matalo ang pangkat na yon. Gulat noon ang mga kalaban nila na nakatitig sa kanya habang nanlilisik ang mga mata nito. Dahil hindi matanggap ng mga ito ang kanilang pagkatalo, lumapit ang isa dito sa kanya at nagwiwikang kakasa sila sa ribansa. Dahil nga ang akala nila ordinaryo lang itong sinuli, kampante ito sa kanya upang lumaban.